Kamusta po kayo? Mga minamahal po kapatid sa Panginoon. Ang Diyos po may plano sa atin. Ang pamagat po ng aming pagsasalusaluhan sa umagang ito ay mga plano ng Diyos sa ating buhay. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Paragat na, pakinig ako ng papel para ating po lalong manang na Jeremiah chapter 29, magsisimula po ako sa verse 4. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa lahat ng bihan na ipinatapon niya mula sa Jerusalem. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga ninyo. Mag-asawa kayo upang mag-anak. Bigyan ninyo asawa ang inyong mga anak nang sila'y mag-anak din. Magpakarami kayo rin upang hindi kayo manatiling kakampi. Pagyamanin ninyo ang puso na pinagpadalhan sa inyo. Idalangin ninyo sila sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila ay umunlad. Huwag kayong pagaya sa inyong mga propeta at mga mangungula. Huwag kayong maniwala sa kanilang mga panaginip. Kabulaan ang sinasabi nila sa inyo, sila hindi ko sinuko. Ito ang sabi ni Yahweh. Pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia, kayo'y dadalawin ko. Tutuparin ko ang aking pangamong ibabalik kayo mo sa lupain ito. Ako lamang ang nakakaalam ng mga pakukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalawin sa akin at hihinggin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo masusukuan kung puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Iipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at tuko na pinagpadalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong binulan ninyo bago kayo mabihan. Mga kapatid, itong pangyayaring ito ay napakahirap sa buhay ng bansang Israel. Sila ay ipinatapon ng Diyos sa bansang Babylonia. Sila ay nakapil sa lumaan ng mga panahon na yun. At ang mga pangyayaring yun ay may kapahintulutan mula sa Diyos. Kaya namin sabi ng Panginoon, siya ang nagpatapon sa kanila sa Babylonia. Ako ay nagpo-focus sa sikat na talata na verse 11. 29 verse 11. Sandali po ang tuhurasan po natin yan para mabubuhay ganahan ng gusto tayo ay abutin ng matagal. Ang oras po natin ay alas 11:21. At sikapin ko po na matapos po tayo ng mabilis. Gusto niyo po ba matagal o mabilis lang? Sa gitna kasi. Okay. So ngayon, ang plano ng Panginoon sa atin, sabi ng verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to bring about the future you hope for. Yan, sabi sa version na ating hawak. Mga kapatid, ang plano ng Panginoon, number 1, ay para tayo ay maunlarin. To prosper you. Pero paano niya gagawin nyo? Paano niya tayo pauunlarin? Si Joseph po ay nakaranas din ng kahirapan na
naranasan itong mga Israelita. Si Joseph ay mayroong plano na, may plano ang Diyos sa buhay ni Joseph. Bago pa lang si Joseph, nakikita na niya ang mga panaginip na siya ay magiging pangunahing leader ng kanilang pamilya. Pero nagalit yung kanyang mga kapatid, ibinenta siya. Eh di ngayon paano pa mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay niya? Kaya ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid, tapos yung bumili sa kanya, ibinenta din siya. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa Genesis chapter 38, kung meron kayong mga Biblia, Genesis chapter 38, ito. Okay, 39 po pala. Verse 2. Genesis chapter 39, verse 2. Ito. Sa buong panahon ng paglingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumara sa kanya si Yahweh. Ano ang kanyang gawin ay nagkakagumpay. Ituloy ko po ang pagbabasa. Napansin ito ni Potiphar. Sa tuwa niya, ginawa niya itong katiwala sa bahay niya at sa lahat niyang ariganan. Mula naman, pinagpala ni Yahweh ang buong sa bahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. So, si Joseph, itinakuyin ng kanyang mga kapatid, ibinenta, na punta kayo kay Potiphar, na kapitan ng mga sundalo ng hari ng Faraon ng Ehipto. Si Joseph ay sinamahan ng Panginoon. Kapatid, pag may plano sa atin si Lord, kahit saan tayo punta, itakuin man tayo, ipagtabuyan man tayo, iba sa ating parurunan, sasamahan tayo ni Lord. Amen? Gusto niyo bang kasama si Lord? Amen. Si Joseph, dahil kasama niya si Lord, nag-prosper siya. Umunlad siya sa karunungan. Kasi, bibigyan ka ni Lord ng katalinuhan. Tuturuan ka ni Lord, sasamayin ka ni Lord, i-inspire ka ni Lord. Hindi ka pwedeng umunlad kung ayaw mong magpaturo. Hindi ka pwedeng umunlad kung ayaw mong mag-aaral sa iba. Tuturuan ka ni Lord ng magpakumbaba. Minsan kailangan ng magpakumbaba para ikaw ay umangat. Amin mo ba? So kasama mo si Lord, umunlad, ito si Joseph. Naging pinuno siya ng mga katulong at pinuno siya ng mga katulong doon sa bahay ni Potiphar at siya ang nagdidesisyon doon. Hallelujah. So, sasamahan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 2, kinakanta natin ito, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Buksan ko rin ang inyong mga Biblia, Isaiah chapter 43 verse 2. Pagkasama mo si Lord, hindi kanya pababayaan. Amen? Basta gusto mo siyang kasama. Hindi yung sinasamahan ka ni Lord, pero ayaw mo yata kasama siya, kaya humahanap ka ng ibang kasama. Isama si Lord. Amen? Ako ba siya may plano sa atin? Bakit siya may plano sa atin? Kasi siya ang rason kung bakit tayo narito. Kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, siya ang nagdesisyon. Ang sabi ni David, you have
created me in my mother's womb. Hallelujah. Kaya mahilala siya sa atin niya. Mga minamahal ko kapatid. So, sasamahan niya tayo. Kaya, saan naman mapunta, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Paano ba? Paano ba natin paano pa natin maranasan ang katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay? Ito, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng ating pagsunod. Siyempre, sa word ay plano. Diba? Itong building natin na ito, kumuha tayo ng architect para mag-design. Nag-usap sila ng engineer. Yung engineer, ginawa yung blueprint. Yung engineer, binigay sa foreman. Yung foreman, itinayo ito. Kasama na kanyang team. Amen? Merong designer, merong nagdala, merong nag-implement. Ang Diyos, ang mayroong design sa atin. May plano para sa atin. Mangyayari mo kung susunod tayo. Alam mo ba? Kasi kung hindi susunod yung foreman doon sa blueprint, ay wala. Baka magulat yung architect pagdating. Hindi na. Hindi ito ang design ko. Ay hindi. Yan ang ginawa ng foreman. Wala tayong magagawa. So, nalamin ko sa akin, yung plano ng Diyos ay mangyayari kung tayo ay susunod sa Kanya. Mga kapatid, may mga tao na nauna sa atin, mga kapatid natin sa pananampalataya, na plinano harap ng Diyos ang kanilang buhay. Unahin ko po si Adan at si Eva. Si Adan at si Eva, laban ng Diyos, sana hindi na sila mamamahali. Hindi po sana tayo tatanda. Wala po sana tayo mararanasan rayuma, hindi po puti ang ating buho, hindi po malalabas ang ating buho. Nung nakami po tayo, magkakalap-life pa rin po kayo, huwag kayong makalala. Dahil hindi nagdasalat si Adan at si Eva. Yun ang plano ng Diyos, hindi na sana tayo nahihirapan na maghanap buhay. Yung magnilibosyo ka, pero malulugi ka muna ng malulugi bago ka magtututo. Kailangan mong magsaka para magbuhay. Hindi na sana ganyan. Pero si Adan at si Eva kasi ay sumumay. Kaya ganito tayo ngayon. Yan ang sinasabi ng Genesis chapter 3. Basahin po ninyo yung inyong pong mga Biblia na nananabig na sa inyong piling ay buksan po ninyo at inyong basahin Genesis chapter 3. Kaya mga kapatid, pagkatapos niya sa buhay ni Adan ni Eva, yung plano ng Diyos ginagawa. Eh, dumami po ang tao. Nang bisitahin ng Diyos, ang sabi ko lang ayon sa Genesis chapter 6, masama lahat ng tao maliban sa isa. Sino yung isang yun? Si Noe. Si Noe lang ang sumasampalataya sa Diyos. Sabi ng Diyos, gugunawin mo ang buong mundo, pero ililigtas ko si Noe. Kinausap niya ngayon si Noe, Noe, ang buong mundo ay gugunawin ko. Kaya gumawa ka ng barko. Si Noe ay sumunod. Gumawa siya ng barko. Biro mo na ng barko. Bumisa na ng bangka. Eh, barko? Ang daming kahoy yung nakailanganin, malaki ang ibang kasusin. Pero sumunod si Noe. Ano nangyari kay Noe? Siya at kanyang pamilya ay nakaligtas sa barko. Amen? Sumunod si Noe sa ating Diyos. Ang sabi ng Genesis chapter 6 last verse, lahat ng inutos ng Diyos kay Noe ay kanyang sinunod. Punta po tayo kay Abraham. Si Abraham, kinalugdan ng Diyos ang
Lalo ng Diyos sa buhay ni Abraham, gagawin siya isang malaking bansa. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka dito. Dito sa bayan mong sinilangan. Iwan mo ang nanay mo, ang tatay mo, lahat ng tito mo, lahat ng kamag-anak mo, pumunta ka doon sa Kanaan. Ang hirap. Samantalang si Abraham ay meron din naman sinasabi doon sa Ur, negosyante siya. Pero pagpupuntahin siya noon, sumunod si Abraham sa Diyos. At ngayon, si Abraham ay kilala nasa kaindig ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano bilang ama natin sa pananampalataya. Amen? Marami pa pati ba mga kapatid? Nasunod sila sa Diyos, kaya sila ay pinagtagumpay ng Diyos. Babalikan ko po yung paborito kong si David. Si David po ay pinagplanuhan ng Diyos. Si Saul kasi, may plano ang Diyos sa buhay ni Hari Saul. Si Saul po, ang unang hari ng Israel. Ang sabi ng Diyos kay Saul, kung susunod ka sa akin, mananatili kang hari. Hindi mawawala ang kaharian sa iyong lahi. Kaya lang si Saul ay lumabag sa Diyos. Kaya nagplano siya, si David ang kanyang ihahalili. Si David, ang sabi ni David sa isang aklat, sulat niya sa aklat ng awit, maliit na bata pa lang ako, sa iyo'y may tiwala na. Si David, maliit na bata pa lang, nagtitiwala na sa Diyos. Amen, mga bata? Pagpatuloy niyo yung sayaw niyo, ha? Maganda yung sayaw nila, hindi mo ba? Ba't parang ayaw niyo yung paniwala ng mga bata? Palagpakan nyo naman. Maganda yung sayaw nila. Alam niyo po yan ang ating mga pangarap. No? Sana aktibo yung ating mga miyembro. Nagpapakita ang gilas ng Panginoon. Magpasikat ka kay Lord. Amen? Hindi naman tayo nagpapasikat sa tao kay Lord. Lord, hindi yung iyan lang na pinagmahalan mo, sumasayaw sa'yo. Ito si David. Kaya si David, musician siya. Bata pa lang siya. Nagtitiwala siya sa Diyos. Nag-aalaga siya ng mga lupa. Ito naman yung walang kamatayan. Laging binabanggit ni Pastor Yubi patungkol kay David. Nag-aalaga ng mumuting lupa na lang. Pabangkrat na. Kaso, nagtitiwala kay Lord yan. Sasabihin ni Lord kay David, David, magtiwala ka sa akin. Opo, Panginoon, pero kukunti na po ang aming mga tupa ng gagawin. Hindi, bibigyan kita ng katalinuhan. Bibigyan kita ng lakas. Bibigyan kita ng bilis ng galing. Iaanay kita. Nandiyan na yung leon, yung oso, yung tigre, lalapain na yung tupa. Sabi ko, Lord kay David, David, hindi, habulin mo. Si David hindi na habol. Amen? Mga kapatid, alam po ninyo, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, nasasanay tayo sumusunod sa Panginoon, kahit yung mga mahihirap, magagawa natin. Pero pag hindi tayo susunod sa Panginoon, kung sarili lang natin na natin susundin, mahihirapan tayo sumunod kahit yung mga madadali. Mahihirapan ngayon na bumusad yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, ngayon, kahit ikaw ay may mananampalataya pa lang, malakas ang iyong mananampalataya, nakadepende yan sa pagsubok kayo susungin. O halimbawa si David, tegre, yung kanya nahabulin. Pwede niyo sabihin, Lord, may mananampalataya ko sa iyo, pero tegre yan. Ay, gusto ko pong mabuhay. Ayaw ko pong maging hapunan ng tegre niya. Hindi ko po kahit sundin. Sige ka na, pag hindi ka sumunod, babalik-balik yung tegre niya, uubusin ang tupa. Si David sumusunod sa Panginoon, ano nangyari? Wala nang bumalik na rosa, wala nang bumalik na tegre, wala nang bumalik na leon. Bakit? Takot na kay David. Ay, bakit nagtatakot pa si David? Sumusunod kasi sa Diyos. Amen? Kapag salita yung sumunod sa Diyos, lalo natin makikilala ang
kaharian ng Diyos. Kaya ito mga kapatid, dito dumating simula yan sa Israel. Hinahabol yung pinakamagaling, yung pinakamagising, pinakamatapang na sundalo ng Israel. Nalalabanan siya. Kaso itong mga matatapang, alam niyo po, si Abner at yung magkakapatid na si Abishai. Sino pa yung isa nalimutan ko? Pumapatay po yan ng dahan-dahan sa labanan. Pero nang makita nila si Goliath, takbo sila. Hinahamon sila ni Lord, o yan, nananalo kayo sa mga laban, bigyan ko kayo ng pinakamatindi. Tingnan ko kung magtitiwala pa rin kayo. Kung susunod pa rin kayo sa kinalakanan niya. Lahat sila takbo. Dumating si David. Nilabanan niya si Goliath. Sumunod siya sa utos ng Diyos. Nabigyan ng Diyos ng karangalan. Bakit niya ginawa yun? Sapagkat siya ay sanay na sumunod sa Panginoon. Amen? Huwag ko natin susundin yung iba, no? Ito mga kapatid ay ikwento ko sa inyo yung aking nakita sa Facebook. Natutuwa naman po ito. Ito po ay pare, hindi ko ikikwento sa inyo ng talagang eksakto kung paano niya nakikwento. May pare na makakapumisan. Meron kayong pumatok mga kapatid. Pagbukas ng pare, isang lalaki, pagod na pagod, humahamos, puro dugo ang damit. Ang sabi ng pare, ano nangyari sa iyo? Pare, pagkukumpisan ko ako. Ako po yung nakapatay. Ay, bakit ka nakapatay? Kasi pare, nagtago ka. Ayaw niya kasi maniwala sa akin eh. Matigas ang ulo niya. Ay, ano ba ang minagtanunan niyo na nagaling ka, pinatay mo siya? Eh, kasi pare eh, pinagpipilitan niya, meron daw Diyos. Eh, sabi ko, walang Diyos. Sabi niya, hindi, may Diyos, may Diyos. Tigas ang ulo niya pare, kaya pinatay mo siya. Ikaw, pare, naniniwala ka ba may Diyos? Takot daw yung pare ko. Sinagdagang pakalim eh. Sabi daw ng pare, kanina. Natakot. Hindi ka ba naman matatakot eh, pumatay na eh. Ikaw ang isusunod. Kaya sabi ng pare, kanina. Sabi ng nagkakwento, kung siya kita, sasabihin niya, hindi, dismiss lang yun. Eh, totoo naman kung minsan pinanghihinaan tayo. Pero salamat sa Diyos, pag nagsagot, Lord, salamat. Lord, sorry po. Medyo pinahiya kita. Nakukompiso ako, Lord. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Ano po ba? Ano po ba? Alam ko, hindi kayo magigigil, hindi ako titigil. Panghihinaan tayo, susupay tayo kay Lord, pero magsusoro tayo, ha? Lord, magsisimula ako muli. God has a plan to prosper us. God has a plan to bring about the life that you hope for. Ano ba ang uri ng buhay na gusto mo? Ang sabi ni Jeremiah sa mga Israelita na ipinatapon sa Babylonia ay pangyayarihin ng Diyos ang kanilang mga pangarap. Pero ang magiging pangarap, kapatid, hindi pinagano ng Diyos na madali. Sigurado mahirap. Pero ang pangako niya, He will bring it about. Amen? Pangyayarihin niya.
Pero, mahihirapan ka. Tingnan mo si David. Tingnan mo si Joseph. Pero di ba rin nahirapan? Nandiyan naman si Lord na nagbibigay sa iyo ng lakas, galing at habang. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, alam niyo, pangarap ng Diyos, lalo ng Diyos sa ating lahat, maging disciple maker tayong lahat. Walang plano si Lord na tayo ay mga naniniwala na sa Kanya. Ang sabi niya, humayo kayo at gawin niyo disipulo ko o alagad ko ang lahat ng bansa. Baptismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinanuutos ko sa inyo. Kaya, lalo na Diyos, maging disciple maker tayo. Pero naging mag-disipulo. Madali mahirap. Kaya simulan mga kapatid na, Lord, gusto ko pong mag-disciple. Planuhin mo na. Plano ni Lord sa iyo na. Yan ay paklatong espiritual. Amen po ba? Plano niya kung ano ba man na maging kagaya tayo ni Jesus sa ating karakter. Anong siya ng Romans chapter 8 verse 29? Sapagkat mula-mula pa alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At sila ay Kanyang tinawag upang maging kagaya ng Kanyang anak. Sa kayo, naging panganay natin siya. Amen? Paano tayo magiging gaya kay Jesus? Sabi ni Jesus, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabakitan, kabutihan, katapatan, kahilahunan, at pagpipigil sa sarili. In other words, yung ating attitude ay lumapit-lapit man lang sa attitude ni Jesus. Amen po ba? Yan ang plano ng Diyos sa ating buhay. At pag-uunahin natin ang kanyang harian na ang ibig sabihin na ay pag-aaral niya sa ating buhay. Paano natin pangangarapin na si Lord ay maghahari sa buong mundo kung sa buhay pa lang natin hindi naman siya hari. Amen? Ang sabi ni Jesus, if you will seek my kingdom first, seek ye first the kingdom of God. What is the kingdom of God? The kingdom of God is a group of people wherein God is the King. Amen? Ikaw, kapatid, kung ikaw ay pinaghahanginan ng Diyos, kasama sa kingdom of God. Ang sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Kaya yung mananampalataya na si Lord ang muna. Si Lord ang top priority. Magtatatapay sa buhay. Pero ang buhay spiritual, mabuunang lalago. Bakit? Una-una yun. Kung unahin mo lang yung kingdom of God, which is spiritual things, pagpapalain ka nito. Kagaya ni Joseph. Si Joseph, sabi, tinanong ko yung mga bata kahapon. Anong natutunan nyo kay Joseph? Sabi ko siya, matapat. Matapat si Joseph. Faithful talaga si Joseph. Wala yung amo niya. May nagbabantay, wala. Ginagawa yung trabaho ng gusto. Kaya lalong umuusay, lalong kumagaling. May manasabi. Ano ba?
si Joseph daw magpakumbaba. Ang magagaling ito mga bata. Oo nga no. Pero kung binigtan ng lahat, 17 years old na si Joseph kung ibinenta. Yung 17 years old, lalaban na yun. Ha? 17 years old. Ibinenta mo, ay ewan ko lang kung hindi mapagpakumbabayan ay sigurado may mangyayari. Pero si Joseph wala naman. Ibinenta niyo. Pagdating doon, tinukso araw-araw sa bilang Biblia. Hindi niya pinatulan. Nagalit yung tinukso, pinakulong siya. Tinanggap ni Joseph. Si Joseph, mapagpakumbaba. Madaling magpatawad. Parang si Jesus. Amen? Nakukontrol niya ang kanyang sarili. Sige, gawin niyo ang gusto niyo. Meron mang humahawak sa akin. Meron sumasama sa akin. Kahit saan ako pumunta, pagpapalaan niya ako. Amen? Ang kapatid, ang plano ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay pagtala sa kanyang kalawalatian ng kapurihan. Disciple maker, giving glory to God. Hindi madali. Kasi kung didisikuluhin mo, ayaw makinig sa'yo. Pero sila, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Bakit? Kasi mahal mo si Lord. Para kung sakaling wala ka, may gagawa ng iyong ginagawa. Bakit? Kasi may naturuan. Amin po ba? Malasakit sa kawain ng Panginoon. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, kung saan tayo dadalhin Lord. Dapat ang kawain ng Lord na napasulan niya sa isang lugar ay hindi lang magpatuloy, kundi lumako. Amen po ba? Kaya iba natin mga kasamang pastor, manawag po sila sapagkat yung kanilang mga miyembro ay nag-disipulo at nag-upload po yung mga yan. Nagsimula po ng church noon. Lumipat sa ibang probinsya, nagsimula ng panibagong church noon. Oh. Kaya marami na po silang church. Lumawak yung kanilang church dahil sa pagdidisipulo. Yan ang plano ng Diyos sa ating buhay. At ang sabi niya, pag umunlad ang inyong buhay spiritual, susunod ang inyong kabuhayan. At ganito yan mga kapatid. Sapagkat kung inuuna natin si Lord, yung ating mga anak, kay Lord yan, mahuhumanin yan sa paglilipot kay Lord. Kapatid, nakakalungkot kung isang batang pamilya ay hindi pinasisimulan na sanayin ang kanilang panganak na maglingkod kay Lord. Huwag natin ipagdawin sa mga bata na maranasan nila sa kuskus nilang bulan ang maglingkod kay Lord. Bakit sa school natututo yung mga yan? Bakit sa school nagbabayad ng mahal? Private school para lang matuto? Bakit ba sa school na may price na kapag mataas ang grade? Bakit ba sa simbahan wala? Na parang okay lang sa mga magulang kahit hindi magsimba ang mga anak? Mga kapatid, may mga pagkukulang tayo bilang mga magulang. Dapat gumising tayo. Hindi ang kalooban ng Panginoon. Hindi madali, maaaring mahirap, pero ang kalooban ng Panginoon ay dapat sa katuparan at tayo ay kanyang tutulungan. Hallelujah! Kailan natin tuturuan na maglingkod sa Panginoon ng ating mga anak? Kapag ayaw kanila.
Yan ang nakakalungkot. Nagdarating sa simbahan yung anak, inosente sa pagpupuri, inosente sa gawain espiritual. Bakit? Okay lang sa katulad. Samantalang sa Biblia, ang itinuturo sa atin na pinaka-importante sa lahat ay ang patungkol sa Diyos. Hallelujah! Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, natural sa mga bata, ayaw sila. Pero tayo ang nakakaalam ng katotohanan, turuan namin sila at akayin sa amin. Sanayin, hugugin, humagpapatayan, sapagkat pag lumakihan na inosente, ignorante sa gawain ng Panginoon, malaki ang ating magiging pananagutan sa Diyos. Paano kung mapunta sa impyerno niya na tayo sa langit? Dahil pa yan, mga kapatid, ay umaman dito sa lupa, at tagumpay dito sa lupa, na kami ang mga parang niya, nabuhay dito sa lupa, kung ayaw niya magsimba, ayaw maglingkod sa Panginoon, ayaw sumunod sa Panginoon, sa impyerno pumunta yan, ikaw na nasa langit, makikita mo siya, magsisisi ka. Nagawa mo na siya ay mag-aralin, nagawa mo na siya ay maging matalino sa mundong ito, pero sa espiritual ay hindi. Magsisisi ko tayo. Sinasabi ko po itong minulungan sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Simulan na po natin ang pagsasanay sa ating mga anak. Yan po mga kapatid ay plano ng Diyos. If we are to make disciples of all nations, let us start with our family. Habang sila ay mata, imulat sa katotohanan, imulat sa katotohanan ng ating Panginoon. Ganun pa man, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit marami tayong pagkukulang. Huwag tayo masatisfied, huwag natin maging kandulan yung tao lang ako kaya marami akong pagkukulang. Yes, Lord, marami akong pagkukulang, pero sisikapin ko na makawasan niya. Na habang hindi na dumarating, yung mga hindi ko nagagawa ay magagawa ko na. Huwag kang magsisettle doon sa tao lang ako, magkukulang ako. Kapatid, kung ano yung magkukulang mo noon, yung kawiragan sa tumanda ka bilang mananampalataya, walang pagkatong nangyari. Yung gano'n. Oo, nagkukulang tayo, pero dapat natututo tayo doon sa mga pagkukulang na iyon. Dapat na-i-improve yun. Amen po ba? Amen? May the Lord talk to you. May the Lord touch you through His words. Let the Holy Spirit touch you and give you the illumination that you need. Tayo ang lahat ay ngayon, mawinin natin ang ating awit kanina.